Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Oh my gosh, ang layo. First card, Three of Pentacles. Upright ba yung Three of Pentacles na yan? Cause you are that someone. Ay, oo, clarified by Ace of Swords. Magtatagumpay ka guys. Magsasucceed ka, maging victorious ka, na mawala lahat ng mga evil forces. So, parang sumisimbolo ng evil to mga witches, mga demonyo, yung bate. Yan ang symbol yan pagdating sa mga fairy tale, no? Parang ganun yun eh. Na makapag-start ka na ng successful na life, career, relationship, or kung ano man itong umpisan mo. Maaaring sa career to, or kung sa relationship man, or sa finances mo, marirecognize ka na sa kung saan ka magaling. Lalo kung may talent ka, may abilidad ka, may kakayanan ka, o may skill ka. Meron kang abilidad or talent na you're good at, na nare-recognize ka o marirecognize ka na, mag-umpisa na marirecognize ka. Maaaring sa place nyo ngayon ay hindi ka marirecognize kasi maaaring toxic yung place na yan. Ayaw ng mga tao dyan na ma-recognize yung ibang tao, o ayaw nila ma-recognize ka. Lalo na kung mabuti kang tao, kung you stand for the right, kung ano yung tama. Kasi sa panahon ngayon guys, madami ang gumagawa na ng evil at evil doers na ayaw nilang bitawan. Ayaw nilang itigil yung kanilang masamang gawain at yung ginagawa nilang evil sa kapwa nila. Just because they want it. Just because they love what they're doing, which is evil. Dahil sa kasakiman nila, dahil sa pagiging selfish nila, dahil sa selfish sila at dahil sa sakim nga sila o greedy at they want to take yours o kung ano yung sa'yo, kung ano yung sa iba, yun ang gusto nilang kunin, agawin nila. Talagang umiiral ngayon yung evil, dumadami ang evil ngayon ng mga tao dahil madami ang sinusulsulan ng demonyo at dahil din pinapairal nila yung inggit, insecurities at kasakiman talaga at selfishness. That's why maaaring dyan sa place nyo na yan, hindi ka dyan magsasucceed doon sa ibang lugar. Doon ka marirecognize pag mga ganyan, no? Kasi, ganun yun kadalasan, guys. Ganun yung mga nangyayari kadalasan. Na ayaw kasi ng mga tao na masapawan sila. Lalo kung lumaki ka sa lugar na yan, na nakita ka lang nila noon na batang paslit o kaya ay ka-level lang nila o mas mababa sa kanila noon, no? Ayaw nila na makita ka na umaangat at nagsasucceed. Kaya ayaw ka nilang i-recognize, gusto ka pa nila niyan hilain o iruwin kung ano yung pinagsisikapan mo sa buhay. Ayan. Kaya nga, yung presyo ng tubig, iba-iba daw, no? Yung presyo ng tubig sa market ay magkano? 10 pesos. Lagyan natin 10 pesos. Pagdating na daw sa airport ay mataas na. Ewan ko, magkano? 30? Magkano? Pag sa aeroplano ay ilan na? 40? Parang nga ganun ba? Mataas yung value mo sa ibang place, sa ibang location, sa ibang lugar. Pero kung sa lugar ninyo na ayaw kang ma-recognize ng iba, lalo na kung may nakipag-compete sa'yo, ay talagang gagawin na lang ang lahat para bumaba yung value mo, para hindi ka ma-recognize at sila mismo hindi ka nila i-recognize kasi ayaw nilang masapawan sila.
So, ano pa ang energy mo ngayon? Ay, clarification lang to guys ha. Balance, justice. You are balanced, fair, justified, just. So, kung just ka, fair, balance, justified na klase ng tao, yung may sense of right and wrong, yung may paninindigan sa tama, yung patas ka, hindi ka madaya, it's your energy, yung nakuha. Pero kung unfair ka sa iba, madaya ka at gumagawa ka ng injustice, panlalamang, at kung sakim ka, it's not your energy kasi depende to. This is a collective reading. So it depends kung sino ang konti lang siguro ang makaresonate dito o makarelate dito. Kasi general reading ito guys. Yan yung mga tao, yan yung mga energy ng mga tao na kadalasan ay righteous, no? Righteous, tama ba? Hindi naman. Justified or balanced lang and fair. Iba yung word na righteous, fair sa justified eh. Iba yan. May pagkakaiba pa rin. So ano pa? Pagka justified, talaga you will stand for what is right. Kasi justified ka, fair, ayaw mo na gagawin ka ng injustice din and unfair ng iba. Talaga you will fight for what is right, na alam mong tama, basta nasa tama ka. Yun. At hindi ka din magiging unfair sa iba. You will not do anything na alam mong magiging unfair ka. Yung marunong ka magtimbang-timbang, ganun yun. Yung justified na tao, yung fair na tao. Hindi makasarili ang taong justified at fair na tao. Hindi makasarili yan. Hindi yan sakim. Ano pa ang energy mo ngayon? Upright pa yung 10 of Wands na yan. Kasi pahalang pa yan guys eh. Hindi siya upright. In reverse to. What's with the strength in reverse here? Kasi connected to sa 10 of Wands. Wala nang strength yung High Priestess to guys. Hindi ikaw tong walang strength eh. Yung High Priestess kasi balance ka. It's not you na wala kang strength, no? Kundi sa ano to guys, sa mga gumagawa sa iyo ng spiritual na nagsisend sa iyo ng baggage. Oh. Spiritual yung ginagawa nila against you. Yung mga High Priestess na gumagawa ay ng mga spiritual, of course. Evil yung kanilang ginagawa. Oh, wala nang strength, hindi na strong, or wala nang strength, hindi na kumakapit sa'yo, hindi na makalapit sa'yo. Yung baggage, negativities na sinesend nila sa'yo, nare-release mo at hindi na napupunta sa yung mga baggage nila, yung negativities, yung emotional toxicities nila, yung mga envy nila, gossips, yung epekto ng mga yun, yung mga evil energies nila, yung mga baggages nila na sinesend nila sa iyo, hindi na kumakapit, hindi na lumalapit sa iyo. Kasi the strength in reverse, hindi makalapit sa iyo eh. Parang naduduwag, ano yun, bumabalik sa kanila, yung baggage nila at negativities nila. I just want to know kung bumabalik sa kanila. Tama nga. Bumabalik sa kanila. Sa kanila tumatama yung mga baggage, negativities, yung evil influences, yung mga
Pati yung mga curse nila niyan. Kasi unfair yun sila ng mga tao. Ikaw fair ka. Ayan. Based sa observation ko, kunti lang talaga yung matuwid na tao. Kahit dyan sa ano ko, madaming against. Doon mo malalaman, doon ko nalalaman, madaming against sa kung ano yung tama. Parang ayaw nilang tanggapin kung ano yung tama. Pati yung rules ng God, ayaw nilang sundin. Kaya nga madaming napupunta sa impyerno. Kasi ayaw nilang sundin yung rules ng God eh. May sarili daw silang rules. Kung sabagay, may free will naman ang tao. Pero yun nga lang, kung kaya konti lang nandun sa Garden of Eden ngayon, which is, kung tawagin natin ay sa langit, no? Doon nilalagay yung mga kaluluwa ng mga tao na righteous sa Garden of Eden. Yung hindi gaanong makasalanan or evil ay nasa purgatory, nililinis yan. O parang pinupurify siguro sila doon sa sa purgatory. Yung mga evil talaga at napakasama ay syempre sa impyerno. Meron pang abyss, malala pa yung sa abyss. Yun na talaga yung napakatindi ng mga kasalanan siguro ng mayon, napakatindi yung kasamaan na parang wala ng konsensya at wala ng awa, wala ng pagre-repent, wala ng pagbabago talaga, na talagang pinapanindigan na nila yung kasamaan nila. Doon na yun sa abyss, malamang yun na yun, yung nasa abyss doon. Yung napakabaluktot na kumbaga. Madali lang guys na maging mabuting tao. No, wag sumuway. Yung ganun ba? Na maging mabuting tao. Madali lang naman eh. Huwag mo lang pairalin yung inggit mo, yung insecurities, yung magkaroon ka ng habag sa kapwa mo, sa animals, ganun. Sa bagay, wala kasi habag talaga yung iba, walang empathy. Kaya, paano sila mahal, no? Paano sila makaramdam ng care, love, affection sa iba, na yung may simpatya ba sa iba? Wala talaga, lalo ng psychopaths, wala yan silang sympathy, empathy. Wala. They enjoy to harm others and doing unfair and injustice unjust. Pandaraya sa iba, panlalamang, pangunguha ng sa iba, pagmamayari ng iba. Kung ano yung sa iba, yun ang pag-imbutan nila. So ano pa ang message? Anong message ng angels for you? And the angels cry, holy, all creations cries, holy. Vegetarian, a new way of eating gives you more energy. So ibig sabihin, kumain ka ng gulay. Halos lahat ng kainin may gulay para maging healthy ka, of course. Baguhin mo daw yung way of eating mo. Eat more vegetables, fruits, para maging energetic ka. It will give you more energy, greater health, clarity, and stronger manifestation abilities. Anong sinusimbolo mong energy ngayon? O in-embody mong energy? The senescal. Your mind is sharp, clear, and connected sa those who are loyal to you. Your guide, yes, your guide, which is angels.
Hindi angels eh. Ah, Lord. Lord, hindi. God. Yung God, connected sa God. Yung God na parang siya yung nagpo-protect sa'yo. Siya yung nagpo-protect sa'yo, yung God. Parang nasa kamay ka ng God, in the palm of God, no? Nasa palm ka ng God. Na-protected ka ng God, no? Parang katulad nito na talagang patuloy ka mag-grow kasi protected ka ng God. Yan. Oh. And you have the keys to know, to uncover any hidden na hindi pa alam ng iba. Yes, you have the keys. God will tell you or God will tell you kung ano yung tinatanong mo, sasagutin niya. Hindi. God will answer your question. Hindi sa God will answer your question. You have the keys to uncover the hidden. You're connected sa God. Pero you have the keys to uncover hidden secrets, hidden information, or meron kang keys sa spiritual realms. Hindi yan sa spiritual realms. Meron kang keys sa heavenly realm. No. Saan yung keys mo na yan? You have the keys to uncover yung realms ng elementals. Pwedeng sa elementals kasi pa lang siya. Kung ano man yan na may mga keys ka to uncover, to know and discover hidden knowledge, wisdom, and information, mga ganun ba? Very sharp yung mind, no? So, ayan. Madami mag-a-against sa kung anong tama pag clouded yung isipan nila. Lalo pagka mayroong demonyo or evil spirit sa katawan ng tao. Madaming pwedeng baliktarin ka pa ng demonyo na nasa katawan ng tao na yan. Na pagbintangan ka na sinungaling ka, panoorin nyo sa mga pinapalayasan ng demonyo. Pinapalayas yung mga demonyo sa katawan nila. Sa tinanong nung nagpapalayas ng demonyo sa tao na yun, na saan ka ba nang galing demon? Sabi nga, sa'yo, sabi ng demonyo. Diba? Kasi yung demonyo, mga demonyo ay ubod ng sinungalingan sila. Talagang deceitful, deceiver yan sila, guys, no? At napaka-manipulative at sinungaling nga yung mga yan, yung mga demonyo. Natural. Wala na yan silang hiya kung magsinungaling sila. Kasi napaka-full ng mga yan. So, that's why yung mga evil na mga tao, karamihan talaga sa mga yan, may demonyo yan sa kanila. Kaya ganyan sila. So, pag alam ninyo na clouded yung isipan ninyo, alam na ninyo may demonyo na aatake sa inyo, na nang-impluensya sa isipan ninyo. So, be careful. Ang gagawin ninyo, umalis ka demonyo, ganun na lang, no? Parang itaboy nyo siya ba? Tapos manalangin kayo para umalis yung mga demonyo na yan. Yan. Kasi hanggat magpasulsul kayo, susulsulan kayo niyan. Kasi na-experience ko din yan, yung mga ganun na experiences na susulsulan ka ng demonyo. Magalit ka sa kanya. O inisin mo siya. O mga ganun ba? O kaya ay paramdam niya sa'yo na maging defensive ka. Or ma-intimidate ka. Mga ganun. Para gagawa ka na against sa person na yan. Mga ganun. I-bully mo siya. Sabi ng demonyo. Kasi
kung ano pa yung isusul sa'yo ng mga demonyo pagka, ang tawag doon ay demonic oppression. Pag ino-oppress ka ng demonyo o pagka inaatake ka pati ng demonyo. Yan. Alam niyo naman sa mundong to, may mga ganyang kasama tayo dito sa mundong to na nakatira din sa mundong to. So, ano pa? Have the angels cry, holy, all creations cry, holy. Nakakaiyak yung kanta na yan habang kumakanta ko niyan kanina. Naiyak ako kasi parang natatouch talaga ako sa kanta. Parang nakaka-emotional. Parang ganun ba. So, ano pa? Tungkol sa'yo. Ito pa. Ano pa ang tungkol sa'yo? Your mind is vast, broad, abot hanggang universe. Kasi connected nga sa God eh. Alam niyo yung taong connected sa God? Hindi sinungaling ha, hindi manipulative. Hindi ka connected sa God pag sinungaling ka, pag manipulative ka, pag evil ka na tao. Alam niyo yung evil na tao, yung pinapairal, yung inggit, yung mangharm, at yung gagawa ng deceit and evil sa ibang tao. Yung pinapairal yung inggit, insecurities, gagawa lang ng harm and deceit and scheme sa mga taong kinainggitan nila, sa mga taong kina-insecurean nila. Yung mahilig man challenge sa iba, gusto makipag-compete sa iba, gustong patunayan yung sarili through sa pagkipag-compete sa iba. At gagawa ng pandaraya, panlalamang, deceit, scheme, plots, para lang siya ang lumamang. Siya ang the best. Kasi gusto makipag-compete. Kung hindi ka evil, hindi mo kailangan ng makipag-compete eh. You're contented and you're confident sa sarili mo. Hindi mo kailangang i-challenge yung iba o hindi mo kailangan mag-challenge sa iba just to prove yourself. Yung mga evil na tao, masyadong cunning, mag-isip, deceitful, deceiver. Yung mga evil na tao, mapanlin lang. Di ba yung hari ng evil o ng kasinungalingan ay sinungaling, di ba? Kaya nga hari ng kasinungalingan, saan pa ba magmana o saan pa ba gagaya yung mga evil? E di doon na sinungaling at mapanlin lang, deceiver, deceitful. Oh. Alangan sa God, gagaya. Ay yung God, ay yan ang truth. God is love. God is truth. Kaya nga binigyan ng free will ang mga tao. Na hindi nasusuffocate. Na hindi yung hindi ginawang robot. Hindi yung parang kontrolado. Kaya may free will eh. Pero nasa tao na yon kung ano yung gagawin nila. Kung ano yung susundin nila. Pero afterlife may consequence. Merong parusa sa gumagawa ng evil. Alam nyo naman yan. Your mind is sharp, clear, and purify. O kasi color white. You're so pure. Purify yung chakras mo, puting-puti yung aura mo niyan kasi na-purify. Hindi ibig sabihin ng puti talaga yung balat mo, no. Para na-purify ba? Na-purify yung iyong chakras, yung buong energetic field mo. Maaaring may mga knowledge ka, may alam ka,
tungkol sa universe. Sa panahon ngayon, madaming foolish, madaming evil, at marami talaga. Marami. O kaya nga dyan, no, dyan sa unang video ko, kunti ang nag-comment kasi tinatamaan yan. Yung mga natamaan dyan. Yung isang video ko dyan kanina, may mga natamaan dyan, Alam na ngang evil Alam na ngang masama Alam na ngang ikakapunta sa impyerno. Sige pa rin gagawa. Ayaw na lang bitawan. Kasi, yun ang pinipili nila Yung mapunta sila sa impyerno. King of Air. Madali kang maka-interpret ng messages from the spirits, from angels, or from kung sino man ang nag-guide sa'yo, as well as sa God. Ano yan? Nagkakaroon ka ba ng visions? Visions, yes. Nagkakaroon ka ng visions. Which is from God, no? Yung visions mo. Galing sa God yung visions mo na yan. Hindi yan galing sa kadiliman kasi meron ding mga nagkakaroon ng vision na nagkukunwaring prophet sa panahon ngayon kasi nga nasa end of times na tayo na parang nasa ano yan nasa Biblia yan nakasaad yan sa Biblia na meron ding mga makagawa ng miracles nasa side ng kadiliman. Merong mga yung parang nagkakaroon ng mga visions pero sa kadiliman sila. Hindi sila sa God. Nasa Biblia yan Napanood ko pati yan sa YouTube. If you are wise, you will know agad kung sino ang nasa side ng God at kung sino ang nasa side ng kadiliman. If you are wise, kasi only wise can determine and can know exactly who is evil, who is good, kung sino ang nasa side ng light, kung sino ang nasa side ng evil forces. May mga indications yan. Kahit yung common sense mo na lang, yung gut instinct mo, basta hindi clouded yung judgment mo, madidetermine mo yan agad. Pag wise ka, na klase ka ng tao. Ganun yun. Hindi nanggagaling ang wisdom sa eskwelahan. Hindi katuturuan ng wisdom sa eskwelahan. Lessons yung sa eskwelahan, mga leksyon, mga math science. Iba yung wisdom, guys. Hindi porket nakapagtapos ng master's degree ang isang tao ay wise na. Hindi mo mabase yun doon sa natapos ng tao. Yung kung may wisdom o wala. Iba ang wisdom. You can acquire or you will acquire. You can gain wisdom through keen observation, through observing, through your experiences and through the experiences of others, and through observing around you at sa mga nangyayari, sa mga nagaganap. Madali lang sabihin na wise ako, no, ganun. Madaling ma-fool ang ibang tao Madaling paniwalain ng ibang tao na, ay ganito ako, ganyan. Pero, madaling magsalita, pero yung totoo, yun ang matanong ko. Kung totoo bang nakapag-acquire ng wisdom
ang karamihan. Kasi sa ngayon, konti lang may wisdom eh. Kasi baluktot nga eh, ang karamihan eh. Madaming baluktot ngayon na yung pinanindigan, yung pininiwalaan ay kasinungalingan at mga deceiver, yung kafulisyan. Yun ang kanilang talagang gustong-gusto. Kung ano yung kafulisyan sa panahon ngayon, yun ang gustong-gusto ng maraming tao. Na-enjoy nila yung kafulisyan, deceit, doing schemes, and yung panlalas sa kapwa nila. Kaya ang daming napupunta sa impyerno. 5% lang nandun sa Garden of Eden o sa langit. Yun na yun. Kasi mas gusto ng tao yung kafulisyan. Madaming baluktot kasi. Prangka talaga ako kasi yun ang totoo. Kailangan maging prangka, hindi kailangan maging sinungaling, hindi kailangan na mag-please ng ibang tao. To please, hindi ganoon eh. Hindi dapat na I will try to please all people or to please others kasi it's not God's will. It's God's will na magpakatotoo ako, na sabihin ko kung ano yung totoo, kung ano yung truth. Not lies, but truth. So yan. So follow what is true. Be true to yourself and to others. Don't deceive others. Don't tell lies. Don't share lies. Huwag pairalin ng inggit at insecurities. Diyan nagmumula ang evil. Yan ang root of all evil. Huwag maging sakim. Huwag maging selfish. Huwag maging gahaman. Para hindi mapunta sa impyerno. Madami pa yan. Ano pa ang energy mo ngayon? 8 of Pentacles in reverse. What's with the 8 of Pentacles in reverse? More clarification with the Knight of Wands in reverse. Oops. And the angels cry, holy. Ano pa ang tungkol dyan? Hierophant. Ano ba to? Person mo ba to? Hindi. Hindi mo siya person. Ano to? Enemy to? Enemy. Enemy. Upright ba yan? Just want to know, hindi siya enemy. Attacker mo to, attacker. Let's see. Attacker. Hindi mo siya enemy. Sumari hindi mo nga yan kilala eh, pero attacker mo siya. Ano yan? Sinugo ng kadiliman para takihin ka. Sinugo nga siya ng kadiliman para takihin ka. Tao ba yan? Tao. O see? Tao siya. Di ba? May sugo din ng kadiliman yung sa mga tao. Meron din na sinusugo ng kadiliman na tao. So see? Hindi na siya makapang atake sa'yo continuously. O hindi na magtuloy-tuloy yung pa-atake niya sa'yo. Natigil, nahinto. Hindi na siya confident and basta hindi na siya makapang-atake sa'yo. Hindi na siya aggressive, hindi na siya makapang-atake. Sinugo ng kadiliman. Sugo ng kadiliman yan. Baka sabihin yan ay sugo siya ng God. No. Sugo siya ng kadiliman. Ano ba to? Witch? Yung sinugo ng... Upright ba to?
It's a witch. Witch or may mga ginagawa pati siya na scheme sa'yo. May ginagawa siyang scheme sa'yo. Oh, 3 of Wands. Mukhang nag-aantay lang siya ng tamang timing na pwede kanyang maatake. Kung kailan siya mag-succeed. Kung kailan siya mag-succeed sa pang-atake sa'yo. Pero nahinto, natigil yung pang-atake niya sa'yo. Sugo ng kadiliman yan. Sinugo siya, inutusan ng kadiliman. Alam niyo na kung ano yung kadiliman. Kasi fair ka, oh. Justified. Connected ka pati sa God. Witch. Sa kadiliman talaga yung mga witches na yan. Mga witch at gumagawa ng scheme. Para sa kanila, kung ano yung mali at hindi tama, ay tama para sa kanila. Yun ang righteous para sa kanila. Baliktad yun sila eh. Kung ano yung mali, yun ang tama para sa kanila. Kung ano yung masama, yun ang tama para sa kanila. Yun ang righteous para sa kanila. Ganon sila baluktot, baliktad. Baliktad. So, ano pa ang darating sa iyo? Ano ang darating sa iyo? Two of Pentacles. What's with the Two of Pentacles na darating sa iyo in reverse? Someone na naghiwalay kayo niya, nag-split kayo, na hindi na siya nagja-juggling. Alam niyo na kung ano yung gusto niya. Ano ba yung gusto niya? Na alam niyo na kung ano yung gusto niya. Ano yung gusto niya? 7 of Wands. What's with the 7 of Wands here? Kung ano yung gusto ng tao na yan. Ng past person mo. Upright ba to? Parang pahalang pa eh. Hindi, reverse siya guys. Yung dahil sa hindi niya na makontrol yung damdamin niya sa'yo, yung awa niya sa'yo, yes, yung hindi niya na makontrol, hindi niya na mapigilan yung awa niya sa'yo, gusto kanyang protektahan. Yun ang napagpasyahan niya. Yun ang napagdesisyonan niya na puprotektahan ka niya. Naaawa kasi siya sa'yo. Hindi niya napigilan yung awa niya sa'yo. Kaya, yun ang desisyon niya na puprotektahan ka niya. Ex mo, past person mo, someone nag-split kayo. Dahil mahal ka niya. Let's see. Oo, dahil mahal ka niya. Dahil mahal ka ng tao na yan. Dahil ikaw ang mundo niya. Tingnan natin. Dahil ikaw yung mundo niya. Magaan yung loob niya sa'yo. Malapit ang loob niya sa'yo. At home siya sa'yo. Na-feel niya sa'yo yung soul connection. Yung gano'n na may soul connection kayo. Na parang ang gaan ng buhay pagkasama ka niya, pag ikaw na yung kasama niya, maging magaan yung buhay niya na parang walang problema lang, so peaceful and harmonious and happy lang kayo, na na-enjoy niyo yung time together, na so pure yung love niya for you, ganon. Ano yung iniisip ngayon ng person na to sa'yo? Yung person na to, na iniisip niya sa'yo ngayon. I-message ka yung iniisip niya ngayon. I-message, kontakin.
Hindi sa kontakin. Kundi i-message ka, puntahan ka, pwedeng puntahan ka niyan, puntahan guys. Hindi sa i-message ka o kontakin. Kundi puntahan ka niya mismo para kausapin ka niya face to face. Ano yan, aakapin ka ba yan pag nagkita kayo? Para sweet. Aakapin ka niya pag nagkita kayo. Iiyak ba siya? Mapapaluha ba siya pag nagkita kayong dalawa? Kasi pupuntahan ka niya eh. Hindi naman. Ikaw ba iiyak kaya pag nagkita kayong dalawa? Gano'n ka emosyonal ka, no? O ikaw yung iiyak. Kasi maring ikaw yung emosyonal. O sino yung emosyonal sa inyo? Yun ang iiyak, ikaw. Ikaw ang iiyak. Baka hindi mo pigilan yung luha mo, bala na yung makakita. O, diba? Ay, ganun ka eh. Iyakin eh. Mababang luha eh. Diba? Meron kasing tao na mababang luha. Sensitive. Madaling umiyak. Lalo na kung may pinagdaanan kayong dalawa. Yung connection nyo. Ano yun? Iparamdam niya sa'yo na mahal ka niya? Oo. Iparamdam niya sa'yo na mahal ka niya, na nasaktan talaga siya nung na-split kayong dalawa. Ano yun? Pag kayo lang dalawa, mapapaluha siya pag kasama ka niya kasi kasama ka na niya. Tingnan natin ha. Oo, pag kayo lang dalawa, yung may privacy na kayo lang dalawa, mapapaluha siya kasi sasaya na kasama ka na niya. Ayan. Pero pag sa maraming tao, hindi siya iiyak. Kasi, ano yun, nahiya siya na ilabas yung emosyon niya sa maraming tao. Hindi naman sa nahiya siya, kundi, private siya na tao, private kasi siya na tao. Mahirap lang ho, hindi niya mapigilan, pero kayong dalawa na iiyak sa maraming tao. Oh my gosh, pero akapin ka niya. Ano yun, akapin ka na mahigpit talaga? Tingnan natin ha. Hindi naman mahigpit. Parang slight ng siro, baka masuffocate ka, charot. Hindi naman mahigpit. Yung akapin ka. Basta akapin ka niya. Ano yung sasabihin niya sa'yo pag nagkita na kayong dalawa? Naka-recover na siya sa anxiety, sa pag-overthink. Ayaw niya nang mag-overthink, yung mag-isip ng mag-isip. More clarification with the 9 of Swords and reverse. Kung kaya, ayan, naka-recover na siya sa sadness, sa grief, sa sadness, hindi sa sadness sa sufferings to guys, kasi 5 of Pentacles to. From being na left out in the cold, yung parang nag-isip ng malalim kasi lalo nang nag-ghostingan na kayo o kasi nag-split kayong dalawa eh. Lalo na nung parang na-feel niya na left out in the cold na siya, na nag-aalala na siya na hindi mo na siya kinukontak o hindi ka na nagparamdam na din sa kanya, na parang na-feel yun na abandon siya. So, dumanas din siya ng ganun, pero naka-recover na daw siya. Yun ang sasabihin niya sa'yo. Kung kaya, pupuntahan ka kaya, kaya na nagawa niya, no? Sabihin niya sa pag nagkita na kayo, kung kaya nagawa niya, napuntahan ka na kasi naka-recover na siya sa mga suffering, sa negative emotions, sa frustrations, sa anxieties na dinanas niya. Ano pa ang sasabihin niyan sa'yo pag nagkita na kayo? Will the angels cry, holy, the Fool, na mag-umpisa kayo ng path na
magkasama na kayong dalawa. Hindi. Na mag-raise ka. Ay, hindi. Siya to. Na magre-raise siya na more clarification. O nag-raise siya. Nag-raise siya. Yun ang sabihin sa'yo. Nag-raise siya, nilakasan niya yung loob niya, tinapangan niya yung loob niya, na na-reject niya yung fear, na talagang naging fearless na siya, ganun, na hindi niya na inisip pa yung mga negative, no? Kundi parang nilive niya na yung mga baggage, yung mga negative thoughts, yung pessimism, yung pessimistic outlook niya. At nag-risk siya para mag-succeed talaga siya. Talagang nag-focus siya sa'yo para mapuntahan ka niya. Ganon. Para mag-succeed siya na mapuntahan ka niya. Ganon. Yun. Ano pa? Ano pa ang sasabihin niya sa'yo na nagustuhan niya sa'yo o ano man? Kasi malakas ang perception mo, yung pakiramdam mo. Yun ang nagustuhan niya daw sa'yo. Malakas yung pakiramdam mo. Baka nalaman yan, naramdaman mo pa rin siya. Ganun. Na nararamdaman mo siya pag iniisip ka niya. Ganun. Malakas yung perception mo daw. And dahil you're in the hands of God. You're protected by God. Na patuloy ka nag-grow kasi protected ka. Or may nagpo-protekta sa'yo na patuloy ka nag-grow. Ayan. Pwede yung knowledge mo, yung ikaw mismo na nag-grow ka sa person. And you are in the palm of God, in the hands of God, in the hand of God. Ganon. Ano pa? You are ano ka daw as a person, sabi ng person mo na yan. Naghihiling. You are in the healing process right now. Nag-heal ka ngayon. Paano niya nalaman? Sinabi sa kanya ng God na nag-heal ka? Tingnan natin. O, sinabi ng God sa kanya na nag-heal ka ngayon. O, pati siya connected sa God. Saan? Sa panaginip niya? O, sa panaginip niya, sinabi ng God na nag-heal ka. Yan, makipag-communicate yung God dyan. Minsan through sa panaginip, o dyan, klaro talaga sa panaginip, or vision yung tawag dyan. Or pwede din na sa kahit anong paraan pa na makipag-communicate sa iyong God. Madaming paraan ng God na makipag-communicate. Lalo rin sa panaginip, mas klaro sa panaginip o yung vision. Hindi yan panaginip kasi totoo yun. Pag pinanaginip ka ng God, ibig sabihin, vision yun siya, guys. At kung si Jesus Christ naman ang magpanaginip sa'yo, hindi yun panaginip for sure. Vision yan. No? Ganon yun. So, ayan. Eto na lamang for collective reading. Madami ba nagkakagusto sa'yo na person? Tingnan natin, ha? Baka naghanap ka pa ng new person, eh. Oh, madami. Oo. Na gusto kang nakawin, no? Kasi 7 of Swords, oh. Gusto kang nakawin, gusto kang mapasa kanila, gusto nilang swertihin sa'yo. Oh. Gusto nilang magkaroon ng new beginning sa'yo, with you. Oh. Na ikaw yung destiny nila kasi
Ano nagustuhan nila sa'yo? Impress ka kasi lahat na sa'yo na. Attractive ka, good looking, kind-hearted, fair, just, mga ganun, di ba? Pag mabuti ka, mabait ka, madami magkakagusto sa'yo. Pag totoo ka. Pag evil ka, may timang budhi mo, ay marirepel ang mga opposite sex sa'yo. So, Tandaan nyo yan guys. So ito na lamang for collective reading. Kaya magpaka-totoo. Huwag magsinungaling. Huwag maging pretender. Dapat magpakatotoo sa sarili at sa ibang tao. So ito na lamang. Kahit weird pa yan. Kung totoo lang ay walang problema. Basta totoo. Kung ano yung totoo, yun ang totoo. Yan. Stick tayo sa katotohanan. Huwag sa kasinungalingan. Kasi sa demonyo, sa evil forces, yung mga sinungaling na yan. Yung pag nagsinungaling ka, ay gumagaya ka doon kay Satanas, so sinungaling o, deceiver. So ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify sa mga susunod na videos na upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.